Sarah POV. Naiilang man sa sitwasyon naming dalawa ngayon, wala akong choice kung hindi hayaan tong boss ko na subuan ako. Ewan ko ba? Isang kamay lang naman ang nasasaktan sa akin pero kung ituring ako, akala mo inutil na ako. Wala sa sariling napatitig ako sa mga pagkain na nakahain sa mesa. Duda talaga ako kung maubos namin to eh. Well, kung wala naman pala siyang parating na bisita, sisiguraduhin ko na mailalagay ang mga pagkain ito mamaya sa ref para hindi ko na kailangan pang magluto sa mga susunod na mga araw. Mahirap magluto kapag walang time. Saka mahirapan din ako nitong maghiwa dahil sa sugat sa aking kamay. Boss, busog na po ako. Tama na po. Kaagad kong wika nang mapansin ko na muli niyang nilagyan ng mga pagkain ang pinggan. Parang gusto ko tuloy questionin ang sarili ko. Kung normal pa ba itong nangyayari sa aming dalawa. Driver niya lang ako pero may pasubo-subo pa talaga siyang nalalaman. Are you sure? Well, kung ganoon uminom ka na ng gamot mo. Kaagad nabigkas niya at mabilis na nagsalin ng tubig sa baso. Inabot niya yan sa akin kasabay ng isang tableta. Ano po ito, boss? Nagtataka kong tanong sa kanya habang sinisipat ko ng tingin ang gamot na ibinigay niya sa akin. Gamot, para gumaling ka kaagad ang sugat mo. Inumin mo na yan. Seryosong bigkas niya, tinuloy niya ng paglalagay ng pagkain sa pinggan. At dahil masunurin ako, edi sige, inumin ko. Mukhang alam niya naman ang ginagawa niya. Pagkatapos kong inumin ng gamot, muli ako napatitig kay Boss Robbie. Hindi ko maiwasang magulat nang mapansin ko na magana na siyang kumain. Yes, kumakain siya gamit ang pinggan na ginamit ko kanina pati kutsara. Hindi ko tuloy mapigilan ng pagkatitigan siya na sobrang na siya sa pagiging weird. Hindi ko na nga yata siya maintindihan. Boss, bakit yun ang ginamit niyo? Wala na ba ibang pinggan? Hindi ko na mapigilan pang tanong sa kanya. Napansin kong kaagad naman siyang nagangat ng tingin at nagtatakang tumitig sa akin. What do you mean? Kunot noon niyang tanong sa akin. Hilaw akong ngumiti sabay iling. Wala po, sige po ituloy niyo na yung pagkain. Kaagad ko ring sagot na sinabayan ko ng pag-iling sabay iwas ng tingin sa kanya. Bahala na siya, trip niya yan at sino ba naman ako para pakialaman siya. Pagkatapos kumain ni Boss Robbie, mabilis na din akong tumayo. Takmang kukunin ko na sana ang pinggan na ginamit niya para dalhin sa lababo at para makapagligpit na din. Pero mas maagap siya. Nahawakan niya ako sa aking kamay sabay iling. Anong ginagawa mo? Kunot noon niyang tanong sa akin. Magliligpit na po, nagtataka kong sagot sa kanya at pasimple kong binawi ang kamay ko na hawak niya. Nakalimutan mo na bang kondisyon mo ngayon? May sugat ka at dyan ka lang, ako nang bahala. Bigas niya na labis ko na maikinagulat. Pero boss, trabaho ko po yan at kaya ko naman eh. Isang kamay ko lang naman ang... Hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang mabilis siyang tumayo, bitbit ng mga pinagkainan. Naglakad siya patungo sa lababo at nilapag ang gamit naming pinggan. Muli akong napatingin sa mga pagkain na nasa mesa at sobrang nangihinayang ako dahil kaunti na lang ang nabawas. Sobrang dami pa rin talaga. Boss, bakit ang dami niyo pong in-order ng mga pagkain? Hindi ko naman maiwasang tanong sa kanya. Wala eh, sobrang nako-curious talaga ako. Ang daming tanong na tumatakbo sa isipan ko. At sana man lang may masagot kahit na isa lang. Para sa yung mga yan, para sa susunod na yayain ka pa ni Lucyong kumain sa labas, hindi ka nasasama sa kanya. Seryosong sagot niya. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Heto na naman kami. Balik na naman yata kami sa walang katuturang topic. Hay, parang sirang plaka lang eh. Bahala na nga siya. Ayos lang. Hindi na talaga ako magtatanong at baka kung saan pa mapuntang usapan namin. Baka kasi mag-away na naman kami at mag-walk out na naman siya. Mahirap na. Trip niya yan at gusto niya dahil siyang amo siyang masusunod. Nang mapansin ko na tapos niya ng hugasan ang mga dapat hugasan, dali-dali na akong tumayo at naglakad palabas ng kusina. Lalabas na lang ulit ako mamaya para iligpit ang mga pagkain na nakalatag sa mesa. Gusto ko kapag may ginagawa ako, ayaw ko nang may asungot. Saan ka pupunta? Natigil ako sa paghakbang na marinig kong boses niya. Kaagad ako lumingon at tilaw na ngumiti. Sa kwarto po, matutulog na po ako. Para kasing inaantok na ako eh. Kaagad kong sagot sa kanya kasabay ng peking paghihikab. Ano pa bang pwede naming gawing dalawa dito sa penthouse ng ganitong oras ng gabi? Eh di matulog. Halos 10:00 na ng gabi at maaga pa kaming aalis bukas para pumasok siya sa opisina. Sa kwarto ka na matulog para mabantayan kita. Kaagad niya rin namang sagot sa akin na nagpawindang sa mga lamang loob ko.
Wala sa sariling pinakatitigan siya. Pilit kong binabasa kung gaano ba siya kaseryoso sa mga sinasabi niya ngayon. Po, bakit po doon? May sarili naman po akong kwarto. Nagtataka kong tanong sa kanya. May sugat ka at bilin ni Dr. Castro, kailangan mong i-monitor ng maayos para hindi ma-infection yung sugat mo. Seryosong sagot niya sa akin. Wala sa sariling napatitig ako sa kamay ko na may benda sabay iling. Wala ito boss, maliit na bagay. Baka in 2 or 3 days magaling na to eh. Kunwaring baliwala akong sagot sa kanya at mabilis nang naglakad pa alis. Dediretso na sana ako sa kwarto na maramdaman kong braso niya na mabilis na umangkla sa bewang ko't halos kaladkarin niya na ako. Patungo sa kabilang kwarto. Boss, teka lang. Hindi po, ayaw ko po sa kwarto niyo. Ayos lang po talaga ako. Pilit kong nilabanan pero mas malakas talaga siya sa akin. Namalayan ko na lang na nasa loob na ako ng silid niya. Dito ka. Paano ko masisigurong maayos ang kalagayan mo kung nasa kabila kang kwarto? Seryoso niya namang sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapasimangot. Yan tayo eh, lahat na lang dinadaan sa sapilitan. Wala sa sariling inilibot kong tingin sa paligid at dahil ngayon lang ako nakapasok sa silid niya ngayon ko lang din napansin na mas mahamak na, mas malaki palang silid na to kumpara sa ginagamit ko ngayon. Di hamak na mas malaki din ang kama. Maglilinis pa po ako ng katawan ko, magtututbrush pa ako. Balik muna ako sa kwarto ko boss, tapos balik na lang din ako ulit mamaya dito. Pilit ang iting sagot ko sa kanya. Napansin ko pang ang seryoso siyang tumitig sa akin bago tumango. Okay, maiksing bigkas niya kaya naman dali-dali na akong lumabas ng kwarto niya. Diretso na ako sa silid ko at pagkapasok ko sa loob, kaagad kong inilak ang pintuan. Ano ko timang? Hindi ako papayag na kasama siya sa isang silid uy. Mahirap na, nasa stage pa ako ng pag-move on. At nakakatakot na baka lalong lumala ang damdaming nararamdaman ko para sa kanya. Maganda na yung nag-iingat dahil kahit sa ang anggulo tingnan, babae ako't lalaki pa rin si boss. May girlfriend din siya at ayaw ko makasira ng isang relasyon. Kumuha lang ako ng damit pantulog at nagpa siya ng pumasok sa loob ng banyo. Kahit nahirap dahil sa isang kamay lang ang pwede kong gamitin. Nairaos ko din naman at wala pang 30 minuto. Tapos ko nang gawin ang aking morning routine at ready nang matulog. Yun nga lang, saktong pagkalabas ko ng banyo, narinig ko naman ang malakas na pagkatok mula sa pintuan. Hindi ko naman maiwasang mapataas ang aking kilay nang maisip ko na posibleng si Boss Robbie ang nasa labas. Gusto yatang panindigan ang kagustuhan niyang sa kwarto niya ako matulog. Ewan ko ba? Hindi ko talaga siya gets. Malit lang ang sugat ko pero bantayan niya ako at i-monitor ang kalagayan ko. Hindi ko na pinansin pang pagkatok niya bagkos mabilis na ako nahiga sa kama. Manigas siya dyan sa labas. Gabi na't kailangan ko na ring matulog. Sarah, open this door. Ano ba? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na sa kwarto ka matutulog ngayong gabi? Narinig ko pang bigkas niya pero parang walang narinig na inabot ko. Ang aking cellphone. Magsi-cellphone muna ako habang nagpapaantok. Yun nga lang, tumigil nga si Boss Robbie sa kakatok sa pintuan ng silid ko. Pero tumawag naman siya. Yes, tumatawag na siya sa cellphone ko ngayon kaya wala akong choice kung hindi sagutin yon. Hello boss, gabi na. Magpatulog naman kayo oh. Kaagad kong sagot at sinabayan ko ng pekeng paghihika para isipin niya na matutulog na ako at para tigilan niya na din ang kakulitan niya. Buksan mong pintuan ng silid mo. Halata ang galit sa boses niya habang sinasabi ang katagang yun. Hindi ba siya napapagod? OA na yung kakahabol niya sa akin ha? Tinatamad akong bumangon. Tumalab na yata yung gamot na ininom ko kanina at sobrang inaantok na ako. Nakangisi kong sagot sabay muling nagpakawala ng peking paghihikab. Nilakasan ko talaga para marinig niya. Kainis, ano bang kailangan niya talaga? Ayaw pa kasing sabihin gayon nakikita niya naman na maayos ng kalagayan ko. Okay, fine. Matulog ka na. Huwag kang mahiyang puntahan ako sa silid ko kung may kailangan ka. Sumusuko niyang bigkas kasabay ng pagkawala niya sa kabilang linya. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti. Sa laban namin ngayong gabi, mukhang ako ang nagwagi. Sa wakas, sumuko din siya. Pagkatapos naming mag-usap ni Boss Robbie, kagad na rin naman akong iginupo sa pagkaantok. Kagad kong inilapag ang aking cellphone sa may ulunan ko bago ko ipinikit ang aking mga mata. Kaya lang, bago ko tuluyang napahimbing, naramdaman ko pang pagbukas-sara ng pintuan ng aking silid. Hindi ko na pinansin pa yon sa pag-aakalang baka bunga lamang yon ang malikot kong diwa. Masyadong tahimik ang penthouse na ito at kaunting ingay lang, maririnig ko talaga.
Sa sobrang himbing na tulog ko, hindi ko na namalayan pa ang pagbukas ng pintuan ng kwarto. Basta naramdaman ko na lang ang pag-angat ko't muling paglapag sa akin sa isang mas malambot na kama. Gustuhin ko mang ibukas ang aking mga mata pero para bang nakaglue yun. Huli kong naramdaman ay ang pagdampi ng kung anong mainit na bagay sa aking noo at ang pagkumot niya sa akin bago ko tuluyang kinain ng pagkahimbing. Kinabukasan ay nagising ako sa isang mainit na halik sa aking labi. Yes, isang halik ang nakapagpagising sa akin at sa sobrang gulat ko, dali-dali akong napabangon. Pero napahiga din ulit ng isang boses na para bang nasasaktan ang narinig ko. Paano ba naman kasi sa pagbangon kong yon nauntog ang unoo ko sa ilong niya. Ilong ni Robbie. Ouch, Sarah. Dahan-dahan lang. Narinig kong reklamo niya habang nakatunghay siya sa akin hawak ang kanyang nasaktang ilong. Boss Robbie, anong ginagawa mo? Nasaan ako? Gulat kong bigkas. Umalis naman siya sa pagkakatunghay sa akin. Kaya lang nagulat na lang ako nang nahiga siya sa tabi ko. Kasabay ng mahigpit na pag-angkla niya ng kamay niya sa bewang ko. Kaagad na nanlaki ang mga mata ko sa gulat, lalo nang napagtanto ko na nasa silid niya na ako. Nasaan ka? Sa kwarto ko. Hindi ba't sinabi ko sa'yo kagabi na dito ka sa room ko matulog? Mahinang bigkas niya na para bang gusto niya akong lang ang makarinig. Nakala mo may ibang taong nasa paligid at kailangan niya pa talagang ilapit ang bibig niya sa punong tenga ko. Nagbigay sa akin ng kakaibang kiliti. Heto na naman kami. Kaya ayaw kong lalapit-lapit sa kanya dahil sa ganitong klaseng damdamin eh. Kaya lang ano magagawa ko? Ang kulit niya. Umaga na yata. Kung ganun, bangon na po ako boss. Mahina akong bigkas. Feeling ko tuloy bigla akong nauhaw. Isang familiar na damdamin ng kaagad na bumalot sa aking katawan. Kasabay ng pagkapukaw ng kung ano sa bawat himaymay ng aking laman. Basta sobrang init at para akong napapaso sa haplos niya. Haplos? Yes, haplos. Kaya naman may nararamdaman akong kakaiba. Dahil sapo niya na pala ang isa sa mga bundok ko. Shit, ang pangahas ng kamay. Hindi ko alam kung paano napunta doon pero hindi ko mapigilan ng mapanganga para pigilan ang ungol na gustong namutawi mula sa aking bibig. Nakakahiya naman kung basta na lang akong umungol, hindi ba? Wala sa sariling hinawakan kong pangahas ng kamay para patigilin sa ginagawa niyang paghaplos at akmang sasayawayin ko na sana ang kapangasan niya. Pero naramdaman ko na lang ang biglang paglapat ng labi niya sa labi ko. Hindi ko na napigilan pang bigkas. Shit, ayan na naman. Sobrang sarap na naman ang ginagawa niya. Ibang klase siya. Sobrang init ng katawan niya, nakakapaso. Nakakadara ang ginagawa niya ito sa akin. Kiss me back, Sarah. Please. Hinihingal niyang bigkas ng pakawalan niyang labi ko. Nagkatitigan pa nga kami at kitang-kita ko sa mga mata niya ang matinding pagnanasa. Hindi ko naman mapigilan ang makaramdam na matinding kaba. Pero hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang muling lumapat ang labi niya sa labi ko. Sa pagkakataon na ito, ramdam ko ng kanyang kapusukan. Katagang namutawi sa bibig ko na hindi ko namalayan at tinutugon ko na palang halik niya. Robbie, anas ko dito habang nakayakap na din ako sa kanya. Yes, Sarah, moan for me. This is the beginning, sweetheart. I love you. Narinig kong anas niya na parang isang mainit na bagay na biglang humaplos sa aking kaibuturan. Yun nga lang nang gawin niya yun, ikaagad na nalaki ang mga mata ko sa gulat. Sobrang sakit pala't parang hindi ko kakayanin, kaya naman wala sa sariling malakas ko siyang naitulak na sinabayan pa ng pag-igkas ng aking tuhod. Hindi marahil inaasahan ni Robin gagawin ko yun, kaya naman hindi niya napaghandaan. Namalayan ko na lang na nasa ibaba na siya ng kama at dumadaing sa sakit. Shit, Sarah, anong ginawa mo? Narinig kong daing niya. Hindi ko mapigilan na mapangiwi habang mabilis na binalot ng kumot ang hubad kong katawan. Shit, sa una lang pala ako malandi. Hindi ko pala kaya. Sorry po, boss. Kayo po kasi, pabigla-bigla kayo. Nakangiwi kong bigkas habang mabilis na bumababa ng kama. Pigil kong sarili ko na matawa. Paano ba naman kasi, napansin ko ng dahan-dahan siyang tumatayo habang hawak niyang kanyang tagiliran. Ang galit niyang alaga kanina'y biglang umamo. Nabawasan na kasi ang size eh. Okay lang po ba kayo, boss? Gusto niyo po bang dalhin ko kayo sa ospital? Mukhang nabalian kayo ah. Pasensya na po talaga, boss. Nabigla din kasi ako eh. Bigkas ko't mabilis na naglakad patungo sa pintuan ng silid. Maganda na nakadistansya ako sa kanya at kapag tangkain niyang lumapit sa akin, kakaripas na lang ako ng takbo sa labas. Mahirap na.
Baka sa susunod na mahawakan niya ako hindi na ako makahindi eh. Wala na, ayos lang ako. Baka sanggalit sa boses na sagot niya. Hayes, nabiti na nga, mukhang naparuhan pa ang likod niya. Bahala na nga siya, basta ako ligtas ang pearly shell ko. Hindi niya nawasak at yun ang mahalaga. Wala na palang dapat pag-usapan at ayaw ko na ding magstay sa silid niyang ito. Kaya walang sabi-sabing tuluyan na akong lumabas ng silid niya. Baka mamaya bigla na lang magbagong isip niya at kung ano pang ipagawa sa akin eh. Hayes, pesting yan. Akala ko masarap, masakit pala. Sobrang natakot ako dun ah. Bahala na nga, wala na akong pakialam pa kung sakali makipagtalik man siya sa ibang babae. Ang importante lang sa akin sa ngayon, ligtas ang kabebe ko. Saan ka pupunta? Narinig ko pang ang tanong niya sa akin nang tuluyan na akong nakalabas ng pintuan kaya walang choice kung hindi ang bumalik ako. Napahawak ako sa hamba ng pintuan at pinamewangan ko siya. Magbibihis po, may pasok kayo sa opisina ngayong araw hindi ba? Kaya kailangan ko ring maligo. Kagad ko ng sagot at muli ako naglakad paalis. Maayos na siyang nakatayo so ibig sabihin, hindi naman siguro siya napuruhan sa pagkakahulog sa kama. Imo-monitor ko na lang siya at kung may napansin akong iniinda siyang sakit, ako na mismo ang mag-i-insist sa kanya na magpa-hospital siya. Amo ko pa rin siya at kung tutuusin, kasalanan ko kung bakit siya nahulog sa kama. Sa ngayon, kailangan ko na munang magbihis dahil kumot lang ang takip ng katawan ko. Diretso ako sa aking silid at pumasok ng banyo para maligo na rin. Bala ko na rin kumain na muna bago kami aalis mamaya. Kahit na medyo nahihirapan ako dahil sa sugat sa kamay ko, pinilit ko maligo, isang kamay lang munang gamit ko. Hindi ko man masyadong nasabon halos lahat ng parte ng katawan ko. Ayos na din. Ang importante na ginhawaan ako at natanggal ang laway na galing kay Boss Robbie na nakadikit sa katawan ko. Hayes, naramdaman kong pangangapal ng labi ko dahil sa tagal ng halikan namin. Hindi na talaga ako uulit, bahala na. Kahit na mahal ko yung si Boss Robbie, magiging malaking lesson na sa akin ang nangyari sa amin kanina na wag nang titihaya ulit sa harapan niya dahil sobrang laki pala ng kanya. Hindi ko alam kung paano nakayanan ng mga babaeng nakatalik niyang alaga niya pero para sa akin wala eh, hindi ko kaya. Pagkatapos kong maligo, sinuot ko na rin kaagad ang aking uniform. Hindi na ako nag-abala pang patuyuin ang buhok ko. Basta na lang akong lumabas ng kusina at naghanap ng makakain. Mukhang nailagay niya naman sa loob ng ref ang mga natirang pagkain kagabi. Kumuha lang ako ng isang putahe at ininit sa microwave. Buti na lang may tira pang kanin, kaya wala na akong gagawin pa kung hindi kumain na lang. Yun nga lang, akmang mag-uumpisa na sana akong kumain nang marinig ko naman ang sunod-sunod na pagtunog ng doorbell. Hindi ko mapigilan ng mapasimangot. Susubo na lang eh, may asungot pang biglang dumating. Walang choice kung hindi ang pagbuksan kung sino man ang nasa labas. Hindi na ako nagabala pang sumilip sa peephole at kaagad ko nang binuksan ng pintuan. At hindi ko maiwasang magulat na mapagbuksan ko si Bubbles. Yes, si Bubbles na kinapos yata sa kasuotan. Halos labas na kasi ang kuyukot sa suot niyang sobrang iksing shorts at halos nakabara na rin siya. Ano kayang feeling ng babaeng to? Nasa beach siya? Si Robbie, ramdam kong pagtataray sa boses niyang tanong sa akin. Walastik din itong babaeng ito. Kahapon parang mabait naman siya. Bakit parang biglang nagbago ngayon? Nasa room niya po ma'am. Pilit ng ngiting sagot ko sa kanya. Hindi na siya sumagot pa at taas noong mabilis na pumasok sa loob. Diretsong hakbang patungo sa kwarto ni Boss Robbie. Kaya nasundan ko na lang siya ng tingin. Maganda nga, wala namang hiya. Saka walang dilakadesa. Siya pa talaga tong pumupunta sa bahay ng lalaki. Mahina akong sambit at muling naglakad pabalik ng kusina. Itutuloy ko na lang ang pagkain ko kaysa naman sa kung ano pang pumapasok sa isipan ko. At ikaselos ko pa. Ano ngayon kung pumunta siya sa kwarto ni boss? May relasyon sila kaya normal lang sa kanilang magtalik. Kapag kaming dalawa ni Boss Robbie ang magtatalik, hindi na normal yun. Dahil wala naman kaming relasyon.